Samantala, iginiit naman ni Senador Laila De Lima na tapat siya sa kanyang sinumpaang tungkulin at hindi siya ang kalaban ng taong bayan. Inihiyag ito ni De Lima matapos siyang pangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na opisyal na may kaugnayan sa operasyon ng iligal na droga at may immoral umanong gawain. Samantala, isinasagawa ngayon ang pagdinig ng Senado kaugnay sa hakbang ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno laban sa iligal na droga. Live mula sa Senado, alamin natin ang detalye mula kay Joy Gumatay. Yes, Audris, ayon nga sa pinakahuling datos na ilalabas ng Philippine National Police, pumatak na sa mahigit 500,000 ang bilang ng mga sumusukong, nagtutulak at gumagamit ng droga sa ating bansa. Ngunit ang nakalulungkot raw dito ayon kay Senador Panfilo Lacson, ang chair ng Senate Committee on Dangerous Drugs and Public Order, hindi sapat ang ating rehabilitation centers upang masuportahan ang pagbabagong buhay ng ating mga kababayang nais ng makalaya sa pinsalang dulot ng ipinagbabawal na gamot. Sa kasalukuyan kasi ay mayroon lamang tayong 52 rehabilitation centers na kaya lamang humawak sa 6,000 katao. Kaya naman upang mapaigting ang ating kampanya laban sa droga, partikular na ang pagpapalawak ng serbisyong panrehabilitasyon ng ating pamahalaan, ay nagsagawa ngayon ng isang malawakang pagdinig dito sa Senado na dinaluhan naman ng iba't ibang sangay ng ating pamahalaan, kabilang na nga ang Philippine National Police at ang Philippine Drug Enforcement Agency. Ilan sa mga inilatag rito ay ang pagpapaigting ng ating drug rehabilitation treatment, gayon rin ang pagsasagawa naman ng mga epektibong drug prevention and intervention programs para naman sa mga kabataan. Upang matutukan ang pagsasakatuparan ng mga planong ito, ipinaglaban rin ang pagbuo ng Presidential Anti-Drug Authority o yung tinatawag nating PRADA. Namataan natin sa pagdinig si Senadora Laila De Lima ilang minuto matapos ang panayam natin sa kanya patungkol naman sa pinakahuling paratang na binitawan sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dito ay binigyan diin niya na sa kabila ng mga paninirang puri sa kanya ng ating Pangulo ay hindi niya bibitawan ang isasagawang investigasyon ng Senado patungkol sa mga hinihinalang kaso ng extrajudicial killing sa mga drug pushers at users sa ating bansa. Sa darating na Lunes, inaasahan ng Senadora na lalabas ang katotohanan sa likod ng mga karahasang ito kasabay ng matinding kampanya ng ating administrasyon laban sa krimen ng droga. Hindi naman itinago ng mambabatas na lubha siyang nasaktan sa mga ibinatong paratang sa kanya ng ating Pangulo. Hiling niya sana raw ay bigyan siya ng pagkakataon na maipagtanggol ang kanyang sarili kahit pa alam niyang wala siyang kalaban-laban sa ating Pangulo. Hinimok naman ni Senadora De Lima si Pangulong Rodrigo Duterte na sana ay tigilan na nito ang mga ibinabatong paninirang puri sa kanya bilang pagpapakita ng respeto sa kapwa niya profesional na mambabatas. At yan ang nga pinakahuling balita mula dito sa Senado para sa PTV News, Joy Gumatay. Maraming salamat, Joy Gumatay. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.